Good day, engineers. In this lecture video, we are going to discuss the definite integral. So we are done with the indefinite integral, and ang pinagkaiba lang nila here sa definite integral, it is an integral which exact na yung value or yung ating magiging answer. So kung sa indefinite integral, meron tayong mga equations na nakukuha. So dito sa definite integral, meron na tayong tinatawag na mga limits of integrations. So, yun yung lower limit and the upper limit. So, ang gagawin natin doon is isa-substitute natin siya sa makukuha nating equation or yung parang ganun sa indefinite integral. Then, pag na-substitute na natin, magkakaroon na tayo ng exact value na answer. Okay? So, fundamental theorem of integral calculus. Evaluating the definite integral. So, ito, tatawagin na natin siyang indefinite. Why? Because meron na tayong tinatawag na this one, si B is the upper limit and then si A is the lower limit. So, using Raymond's sum is an arduous task. However, the definite integral can also be evaluated by the process of indefinite integration. So, this is possible because of the following theorem called the fundamental theorem of integral calculus. So, if fx is continuous on the closed interval a and b, and if f of x in the indefinite integral of fx, so the integral of fx is equals to fx, then so, ito yung ating magiging formula. So, hanggang dito lang yung pansinin nyo because ito naman yung mga binibigay ko. Okay? So, kung mapapansin nyo, ito yung ating definite integral. So, kapag in-answer natin yan, sasagutan muna natin is the integral nung nasa loob. So, para mas madali, iset nyo muna as invisible yung mga upper limit and the lower limit. So, after that, meron na tayo dito f of x, the upper limit and the lower limit. So, ang magiging formula nan, kapag nakuha na natin, isa-substitute muna natin si upper limit minus the lower limit, which is si A. Okay? So, para mas magets ninyo, let's use these sample problems. So, number 1, evaluate the following integral. So, we have here the integral of x squared dx. Then, ang upper limit natin is 2, then the lower limit is 1. Okay? So, parang sa indefinite integral lang, we will just simply integrate yung ating nasa loob. So, nakalimutan na ba? Or alam pa kung paano i-integrate yan? Okay? So, kapag in-integrate natin yan, ang magiging answer is, hindi na pala to. So, equals x cubed over 3. Then, isulat natin si upper limit, then si lower limit. Then, after that, we will just substitute yung upper limit muna. Kasi, di ba sabi natin, fb minus f. So, yan. Unahin muna natin si upper limit. So, magiging 2 cube over 3 minus 1 cube over 3. So, kapag kinalcule nyo yan, so, ito pala yung sinasabi nila na sa calculus kasi pwede na natin i-integrate yung mga may upper limit and then lower limit. But may mga problem po na hindi kaya ng calculus. So, kailangan nyo pa rin imano-mano. So, 8 over 3 minus 1/3. So, ilan yan? Meron tayong 7. So, ito na yung ating sagot. Okay? Kung mapapansin nyo, kapag sa indefinite tayo, mag-i-stop na tayo dito. Diba? Pero since definite integral na tayo, kailangan exact value yung mga answer natin.
Okay, so sample number 2, we have here. So ito, pwede natin siyang i-write muna as 4 plus 2x raised to 1/2 dx. Okay, so mag-use substitution tayo. Let u is equals to 4 plus 2x. du is 2 dx. Okay? Then, magiging dx is equals to du over 2. So, isalpak natin. Magiging u raised to 1/2. Then, si dx natin is du over 2. So, pwede nating ilabas si 1/2. Integrate u 1/2 du. So, pwede na tayong mag-integrate. So, magiging 1/2. Then, u raised to 3/2. Tama. Then, 3 over 2. Wala na pala to kasi nag-integrate na tayo. Then, isulat natin si lower limit then si upper limit. Okay, so continuation here. So, 1/2. Then, ang gagawin, pwede pala nating makancel si, wait, pakita ko. Kasi diba itong nasa denominator natin, kapag binaliktad natin, magiging 2u 3 over 2 over 3. So, pwede nating i-cancel si, baliktad, si 2. Okay, so ang magiging simplified answer natin is u 3/2 over 3, then 0 raised to, 0 then 6. Okay, so ano yung u natin? 4 plus 2x 3/2 over 3. Then, yung mga limits natin. So, 6. Then, yun. So, ang gagawin na natin dyan is to isa-substitute. Ano yung sabi kong kanina? Mauuna si upper limit. So, magiging 4 plus 2 times 6 3/2 over 3 minus, so ito kailangan buo. So, minus 4 plus 2 times 0, 3/2 over 3. So, ilan yung answer natin dito? So, ganyan, pwede na natin i-direct sa calcu. 4 plus 2 times 6. Wait lang guys kasi kinakalcu ko din. Mm, 3/2 minus, so 4 plus, since 0 naman na yun, hindi na natin ilalagay yung plus niya. Tagal ko mag-calculate. So, ang answer ko is 56 over 3. So, pareho ba tayo? So, meron tayong 56 over 3. Okay? So, ganun lang. Para lang tayong nag-i-indefinite integral, then sa substitute lang natin. Basta tatandaan nyo, upper limit minus the lower limit. Okay, so number 3. So, dito, madali lang yung integral part kasi pwede nating i-distribute to. Tama. So, magiging ang negative 2, 2, then x cube, paghiwalay na lang natin. X cube dx minus negative 2, 2x dx. So, pwedeng ganyan para hindi kayo malito. Tama? So, ngayon, gagawin natin is itong part muna na to.
So, itong part muna na yan. Tingnan natin itong black na lang muna. Or yung yellow na lang. Okay. Yellow. So, magiging x raised to 4 over 4. Tapos, yung ating upper and lower limit. Negative 2 minus 2x dx. So, pwedeng ilabas si 2. Then, magiging x squared over 2. Then, yung upper and lower limit. So, pwede makancel pala si 2. So, simplify lang natin. Magiging, pwede na natin ipagsama. X raised to 4 minus 4. X raised to 4 over 4 minus x squared. Then, yung upper, then lower limit. Okay, so, pwede na nating i-substitute. Magiging substitute na pala. 2 raised to 4 over 4 minus 2 raised to 2. Then, minus tayo, tapos yung malaking parenthesis. Lower limit na tayo, which is negative 2 raised to 4 over 4 minus negative 2 raised to 2. So, yan. Tama ba? Okay, so tama. Ngayon, ang sagot natin dito sa 2 raised to 4 is 16. 16 over 4 minus 4 minus negative 2 raised to 4 ay negative 16. Ba't negative 16? Kasi dapat positive yan kasi. So, positive 16. 16 over 4 minus negative 2 squared is 4. So, distribute natin si negative. Karoon tayo ng 16 over 4. Oh, bakit 0 nang magiging sagot dito? Wait nga, check ko lang. Okay, so magiging 0 talaga yung sagot. Kala ko na mali lang ako. Minus 16 over 4 plus 4. So, paano naging 0? Kasi positive tapos negative. Tapos negative then positive. So, ang answer natin dito is 0. Okay, wala siyang definite integer. Okay, so number 4. Meron tayong ito. So, same lang sa procedure kanina. X cube, magkuha na pala tayo. X cube over 3 plus 4x. Then, yung ating upper then lower limit, negative 1. So, magiging 1, 3 over 3 plus 4 times 1 minus, so, negative 1 cube over 3 minus, plus 4, negative 1. Okay? So, meron tayo ditong 1/3 plus 4 minus, so, add ito, so negative ang sagot. Magiging negative 1 over 3. Sabihin na lang natin na negative 1/3. So, positive times negative minus 4. Okay? So, tuloy natin dito. Magkakaroon tayo ng 1/3 plus 4. Negative times negative is positive. Positive 1/3. Negative times negative, positive
So, 1/3 plus 1/3, 2/3 pa yun? So, 2/3. 2/3 plus 8. So, 2/3 plus 8, meron tayong 26/3. So, ito yung ating answer for number 4. Okay, so last number. Okay, so tuloy natin number 5. Tayo magpindot yung number 5 ko. Okay, so number 5. So, meron tayo dito, integral ng y minus 2 raised to 2 dy. So, ito kasi, meron tayong, hindi lang siya limited sa dx So, parehas lang itong y. Okay? So, same lang sa kanina. Let natin sa u itong y minus 2. Or wag na. So, try natin. U is equals to y minus 2. Du is dy. Kahit hindi na pala. Wait lang. So, kahit hindi na pala. Sorry. So, meron tayo dito, y minus 2 raised to 3 over 3. Then, 1. So, substitute muna natin si upper limit. 3 minus 2 over 3. So, cube minus 1 minus 2 over 3 cube. So, ilan to? 1/3 minus negative 1 to Negative 1/3. Tama ba? So, 1/3 minus negative 1/3 is 2/3. Lagyan natin ang equals. So, equal siya sa 2/3. So, meron din mga definite integral sa part ng Wallis, but hindi na natin siya maaabutan. Okay? So, yan lang naman yung mga basics ng definite integral. So, ganyan lang talaga yung topic sa una. Kasi yung mga susunod na is magkakaroon na tayo ng sa mga area, volume, ganon. So, ayan lang guys. So, practice kayo ng mga ibang problems sa mga libro. Then, basta yung ating formula lang yung tatandaan niyo. Okay? So, thank you for watching. Please comment your name and your section. Okay? So, bye guys.